Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga kagiliw na tagapakinig. Ako si Rex, at kagaya ng iba ay nakaranas din ang aming pamilya na hindi ko kailanman inaakalang mangyari sa amin. At para maintindihan ng lahat, ibabahagi ko ang pangyari sa aming pamilya na hanggat maaari sana ay hindi din mangyari sa iba. Dati kaming nakatira sa bayan ng Bacolod. Parehong nagtatrabaho ang magulang ko sa planta sa isang sikat na inumin. Si Papa Ernie ay nasa delivery samantalang si Mama Marivic naman ay nasa production. May dalawa akong kapatid, isang babae at isang lalaki, sina Mavic at Harvey. Tatlo lamang kaming magkakapatid at ako ang panganay ng mga panahong ito. Nasa ika-6 na baitang sa elementarya pa lamang ako. Samantalang si Mavic naman ay nasa ika-3 baitang at si Harvey naman ay nasa ika-2. Dahil maayos naman ang trabaho ng aming magulang, masasabi ko na kahit papano ay hindi kami masyadong nahihirapan sa buhay. Maayos ang pagsasama ng aming magulang. May hindi pagkakaunawaan paminsan-minsan pero naayos naman nila. Nakabili pa si Papa ng motor na noon ay ginagamit niya sa paghahatid sa amin sa pagpasok sa eskwela, na sharing service nila Mama noon. Nang nagtapos ako sa elementarya taong 2002, ganun na lang ang tuwa ko nang niregaluhan ako ni Papa ng cellphone. Tandang-tanda ko pa na ang cellphone na yon, Nokia 3315. Wala akong pagsidlan ng tuwa. Sinabi ko sa sarili ko na gagalingan ko pa sa eskwela para naman mas lalong matuwa sina Mama at Papa na siya namang ginawa ko noong nasa high school ako. Naging masigasig ako sa pag-aaral, kaya nakatanggap ako ng parangal noon. Kasali din ako sa athlete sa eskwelahan sa paglalaro ng volleyball at badminton na suportado naman ng aking magulang. Ang masaya at nagkakasundo naming pamilya unti-unting nagbago noong nadestino si Papa sa siyudad ng Iloilo. Noong una, maayos naman dahil palagi silang magka-text ni Mama. Tumatawag din siya gabi-gabi at umuwi ng 2 beses sa isang buwan, tuwing kinsenas at katapusan. Para sa aming magkakapatid naman ay normal lamang yun dahil ang alam namin ay inilipat sila Papa ng kumpanya sa siyudad ng Iloilo. Ang magandang komunikasyon ng aming magulang nagtagal sa loob ng 1 taon. Pero nang sumapit ng panimula ng 2nd taon nito sa Iloilo, doon na unti-unting nagbago ang kanilang pagsasama. Hindi na 2 beses umuwi si Papa sa lugar namin sa Bacolod noon. Nagpapadala na lamang ito ng pera tuwing sahod niya. Ang katwiran niya kay Mama, nalipat ito sa ibang lugar at malayo yun sa syudad kaya kailangan niyang bumiyahe ng mahabang oras. At kapag uuwi pa siya, kakain ito ng maraming oras. Ayon sa kanya ay hindi na siya nakakapagpahinga ng maayos. Naawa naman si Mama sa kanya at maging kami man ng mga anak niya. Pero makalipas ang ilang buwan, nabawasan na rin ang padalang pera ni Papa. Kung kailan kailangan rin namin ng dagdag na halaga sa eskwela, gawa ng lumalaki na rin ang kaming tatlo. Nadagdagan na rin ang aming pangangailangan na pinansyal. Lalo na si Mavic na siyang magdadalaga na. Hindi naman yung gaanong inalala ni Mama. Sa halip na magalit ay mas inintindi niya si Papa. Ayon kasi sa kanya ay nagkasakit to. Sakit sa bato kaya 1 buwan siyang hindi nakapasok noon. Kailangan niyang magpagamot at maaari pa siyang operahan kapag hindi naagapan ang kanyang sakit na ito. Ginusto siyang puntahan ni Mama pero ayon kay Papa, wag na. Ilaan na lamang umano ang pera sa pangangailangan naming magkakapatid noon. Maging ako ay naawa na rin kay Papa. Sa pagkakataong ito ay medyo mahabang pag-uusap nila. At wala akong ibang naririnig kay Mama kundi ang pag-aalala. Mga bilin kay Papa kung ano ang pagkain sa kanya.
kung paano niya alagaan ang sarili at marami pang iba. Hangang-hanga ako sa mama ko ng mga panahon na ito dahil kahit sa malayo si Papa, inaalalayan niya pa rin ito noon sa pamamagitan ng pagtawag kada umaga at gabi. May pagkakataon pa na si Mama ang nagpapadala ng pera kay Papa. Sumapit ang Pasko noon. Ito ang malungkot na Pasko sa amin. Hindi namin kasama si Papa. Nakakuha si Mama ng 13th month pay. Ganon din si Papa. Kaya ng panahon na ito, nakapagpadala siya sa amin ng 3,000 piso. Dinagdagan niya ni Mama nang nakuha niya yung 13th month pay niya at ginamit niya yun sa pagbukas ng tindahan na nasa bahay lang. Maging pagkain sa almusal ay nagluto rin si Mama na siyang malaking tulong sa pangbaon namin araw-araw. Maging kaming magkakapatid ay natutong dumiskarte. Nagdadala kami ng may bibenta sa eskwelahan. Nakakatulong ito sa pag-aaral namin, pangdagdag baon at pangbili ng proyekto namin sa eskwela. Hanggang sa nagkaroon ng computer na malapit sa eskwelahan namin noon. Niyaya ako ng kaibigan ko na pupunta para maglaro ng computer. Uso na yung Facebook ng mga panahon na ito. Gumawa ako ng Facebook noon. Doon ko nakita ang account ng ibang katrabaho ni Papa. Dahil namimiss ko na si Papa ay sinubukan ko mag-scroll sa mga newsfeed nila para magbakas sakali na makakita man lamang ng kahit isang litrato ni Papa noon. Hanggang sa makita ko ang isang profile ng babae na nagngangalang Rowena. Kasama niya sa picture si Papa. At yung sanggol na parabang kakatapos lamang ng binyag noon. Hinalungkat ko yung litrato ng babae. At doon ko nakita ang kasama niya si Papa. Nanghina ako sa nakita noon. Lalaki akong tao pero hindi ko namalayang tumutulo na palang luha ko. Nakita ko ng kaibigan ko at kababata ko na si Caleb na umiiyak kaya dali-dali niya akong nilapitan. Maging siya man ay bigla sa kanyang nakita. Nang palapit na ang iba naming kaibigan ay siya na mismo ang nagsarado ng tab ng Facebook. Hindi ako nakapaglaro ng oras na yon. Unang punta ko sa computeran pero yun pa yung nakita ko. Niyaya na ako ni Caleb na umuwi na muna sa bahay. Pero parang ayaw ko pang umuwi nun. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Mama at sabihin sa kanya kung ano ang nakita ko. Pero nung kinahapunan na ay pinilit na talaga ako ni Caleb na umuwi na. Pagdating ko sa bahay ay nakita ko kung paano nag-alala si Mama. Unang beses na nahuli ako sa pag-uwi nun. Nagulat si Mama pagkakita niya sa akin na hindi maipintang itsura. Ganun pa man ay hindi ko pa rin sinabi sa kanya ang natuklasan ko noon. Si Caleb naman ay nagpaalam na uuwi na. Ako, patuloy pa rin na nakaupo lang at tahimik na siyang pinagtataka nila Mama at ng mga kapatid ko noon. Hanggang sa kailangan na namin kumain ng hapunan. Habang kumakain ay nagsabi si Mama na kailangan niya makapag-ipon ulit ng pera hanggang Linggo para ipadala kay Papa. Kailangan niyang bumili ng kanyang mga gamot dahil wala pang sahuran nila dito. Doon ko na hindi napigilan ang sarili ko na magsalita ng, "Huwag ka na mag-asaya ng oras sa puro kasinungalingan, Ma. Tayo dito nagtitiis. Siya doon nagpapakasarap sa piling ng iba." Diretso kong wika kay Mama noon. Nagulat sila at nahinto sa pagkain. Kunwari ay hindi ako nasasaktan habang nagkikwento sa kanila. Kanina pagkatapos po ng klase, niyaya ako nila Caleb na mag-computer. Gumawa po ako ng Facebook, yung bagong account po. Nakita ko yung mga kaibigan ni Papa. Nakita ko yung babae na pangalan niya Rowena. Kasama po siya dun sa mga litrato. Magkasama sila. Nakalagay dun mag-asawa sila at anak nila yung kasama nilang sanggol. Halos hindi makapaniwala si Mama. Ang dalawa ko namang kapatid ay sinabi sa akin na gusto nilang makita yon. Ganun din naman si Mama dahil wala siyang kaalam-alam kung ano ang ibig kong sabihin. Kaya ang nangyari kinabukasan, sama-sama kaming pumunta sa computer shop kung saan kami pumunta kahapon. Kaagad kong nilagin ang ginawa kong Facebook account. Hinahanap ko ang babae. Doon ay nakita na rin nila Mama ang nakita kong profile ng babae
kung saan kasama niya si Papa at ang isang sanggol na bata noon. Nakita ko ang paniningkit ng mata ni Mama. Ang dalawa kong kapatid naman ang umiiyak dahil sa kanilang nakita. Kagad akong nag-log out sa Facebook at niyaya na sina Mama at mga kapatid ko na umuwi na. Pagdating sa bahay ay halos hindi nagpaalam ang mga kapatid ko kay Mama na hindi na muna sila papasok sa eskwela noon. Tumango lang naman si Mama. Maging siya ay kinuha na lamang ang cellphone niya at tinawagan ng kanyang supervisor. Sinabihan niya na hindi na muna siya makakapasok ngayong araw dahil may emergency sa pamilya. Mabuti na lamang at pumayag ang kanyang supervisor. Sa bahay lang kami nanatili. Nagbukas naman si Mama ng tindahan at doon lang kami magkakapatid na natili noon. Si Mama parang sinipag na maglinis sa bahay. Kinolekta niyang lahat ng mga larawan na nakadisplay na kasama si Papa. Nilagay niya lahat ng yun sa isang karton. Sinunod niya ang paglilinis ng cabinet nila ni Papa. Tinanggal niya rin sa sako lahat ng mga damit ni Papa at nilagay niya sa bodega kung saan nakatambak ang mga luma naming gamit sa bahay na hindi na ginagamit noon. Hindi namin alam kung paano natapos si Mama ng ganun lamang kabilis. Hindi na lamang kami umimik pa. Nung naisip ko na napaka-boring naman dahil hindi kami nag-uusap-usap na mga kapatid ko. Tahimik lang kami at saka na lamang magsasalita kapag may bumibili na sa tindahan. Pinuntahan ko si Mama sa loob ng silid nila. Kumatok ako bago pumasok. Nakita ko pa rin na kakatapos nilang umiyak noon. Sinabihan ko siya na ipagluto naman niya kami ng spaghetti dahil namimiss na namin ang luto niya. Pagkasabi ko noon, Sir Seth, doon ko naalala na kaarawan pala yun ni Mama. Kaya bilang panganay na anak ay nilakasan ko ang loob ko. Pinilit kong maging malakas para kay Mama at sa mga kapatid ko. Dahil sa sinabi ko kay Mama na namimiss na namin ang luto niyang spaghetti at kaarawan naman niya, napilitan itong sumang-ayon sa gusto namin na magluto ito. Humirit din kami sa kanya ng cake at fried chicken na siyang ayaw niya sana pero, may pera ka naman Ma. Ikain na lang natin yan kaysa naman ibigay mo sa taong umipot sa ulo mo at mas pinili na magsinungaling sa atin. Matakpan lang yung pinagagagawa niya. Tumango si Mama at kagaya ng gusto ko ay napilitan siyang maganda sa kaarawan niya kahit na konti lang. Na siya namang naging dahilan kung bakit naging abala kami sa bahay. Kahit papano ay naidaos namin ang kaarawan ni Mama ng araw na yon. Habang kumakain kami at ang ilang bisita ni Mama. Tumawag sa kanya si Papa. Ako ang sumagot nun. Pero pinindot ko lang ang answer button ng cellphone. Narinig ko ang bungad na tanong ng magaling kong ama. Kung kailan magpapadala si Mama ng pera dahil wala na umano siyang pambili ng gamot niya sa kidney. Kumulo talaga yung dugo ko nun. Kagad akong pumunta sa kusina at sinagot ko siya ng, mabuti nga yun para tuluyan ka lang mamatay. Total wala ka namang kwenta eh. Sinungaling ka. Kaagad kong pinatay ang tawag niya nun. Narinig ni Mama ang tinuran ko. Napalingon ito sa akin at tinitigan ako ng may malungkot na mga mata. Niyakap ko si Mama at bumulong ng, maligayang kaarawan Ma. Sa iyong araw na to kaya huwag ka nang malungkot. Nandito lang kami sa likod mo, nakaalalay sa'yo. Doon na umiyak si Mama. Mabuti na lang at pumasok si Kalib sa kusina. Kaya nahinto yung pagiging emosyonal ng ina ko noon. Kahit paano ay napangiti naman si Mama ng araw na yon. Ako naman, nakatanggap ng iba't ibang mensahe mula sa magaling kong ama. Kung ano-ano ang mga masasakit na katagang sinabi niya sa akin noon. Pero sa halip na sagutin ay kaagad ko na lamang binlock ang kanyang number para tuluyan na siyang hindi makapagtawag sa akin o makapagpadala man lamang ng mensahe. Si Mamang hindi niya tinigilan. Araw-araw siyang nagpapadala ng mensahe kay Mama at sinasabihan ng masasakit na salita kagaya ng wala kaming awa sa kanya dahil ba hindi siya makapagtrabaho kaya wala na siyang kwenta. Yun bang akala talaga niya wala kaming alam sa kung anong pinagagagawa niya sa Iloilo noon. At para tigilan niya na si Mama,
Pinagpalit ko ng SIM card number si Mama. Nagalit ako sa pinagsasabi ng aking ama kung kaya't pinagda-download ko lahat ng litrato nila ng babae kasama ang kanilang anak noon. Sa isip ko noon na magagamit kong litrato laban sa kanila. Sumapit ang taon ng pagtatapos ng klase. Magiging third year na ako sa high school. Samantalang si Mavic naman ay gagraduate na sa elementarya noon. At sa araw ng pagtatapos niya ay pinaghandaan namin siya ng konti lang. Habang kumakain kami kasamang aming mga kaibigan tilang kapitbahay, dumating si Papa. Binati niya si Mavic pero masama itong tumitig sa akin. Binaliwala ko na lamang yun hanggang sa nagsiuwian ng mga bisita namin. Doon niya kinumpronta si Mama, pati ako noon, kung bakit ganun ang trato namin sa kanya. Kung bakit hindi na kami tumatawag sa kanya noon. Sinumbatan niya kami sa mga nagawa niya para sa amin kung kaya't nagkasagutan na kaming dalawa. Sinaktan niya ako. Mabilis siyang inawat ni Mama. Pagkaawat ni Mama ay si Mama naman ang sinaktan niya. Nung sinakal niya si Mama ay doon ko na kinuha ang 2x2 na nasa gilid lamang ng aming pintuan. Mabilis ko siyang hinampas ng 2x2 sa batok kung kaya't nabitawan niya si Mama noon. At dahil na rin siguro sa may lakas na rin ako ng mga panahon na ito, kung kaya't nahimatay talaga si Papa. Mabuti na lang at kaagad na rin dumating ang taga-barangay. Sila nang kumuha sa aking ama. Dinala nila ito sa barangay hall samantalang si Mama naman ay mabilis na lumapit sa pulis at pinablatter ang nangyari. Nagpamedico legal din si Mama para sa kanyang mga pasanon at para magkaroon na rin ng ebidensya ang nangyaring pananakit sa kanya ng magaling kong ama noon. Nang magising si Papa, nasa barangay hall ito. Nasa lamesa na kaming tatlong magkakapatid. Maya-maya ay dumating na rin si Mama kasamang isa naming kapitbahay na sumama sa kanya sa pagpapacheck up para sa medico legal. Nagulat pa siya kung paano siya nakarating sa barangay kung kaya't si Kapitan na mismong nagsabi sa kanya na dinala siya doon ng mga tanod. Sinabi niya sa Kapitan na hinampas ko siya ng 2x2. Sinabi niya rin dito na wala akong galang na anak, na sinabihan ko siya na mamatay na sinungaling siya. Tinanong naman ako ni Kapitan kung bakit ko yun nasabi sa ama ko. Nalaman ko na may kabit siya sa Iloilo. May anak po silang dalawa. Ang sabi niya sa amin may sakit siya sa kidney. Kailangan niya maoperahan kaya hindi siya nakakauwi ng mahigit 1 taon. At hindi din nagpapadala ng pera. Si Mama pa yung nagpapadala sa kanya. Yun pala puro kasinungalingan lahat ng sinabi niyang dahilan. Natigilan si Papa sa sinabi ko. Tinanong ako ni Kapitan kung anong pruweba ang meron ako noon. Inutusan ko si Mavic na umuwi muna sa bahay at kunin ang bag ko na ginagamit sa eskwelahan. Naroroon ang pinadevelop ko ng mga larawan nila. Hindi naman nagtagal ay bumalik na si Mavic sa barangay hall, dala-dala ang aking bag. At doon ay inilabas ko lahat ng larawan na nakuha ko sa Facebook na siyang pinaprint ko sa mismong komputeran na pinupuntahan ko noon. Napailing na lamang ng ulo ang Kapitan na makita niyang lahat ng larawan. Tinanong niya si Papa kung anong plano niya sa amin. Doon ay sinabi niyang malaki na kaming magkakapatid. Bastos na nga kami sa kanya, kaya't kayang-kaya na namin naman ang sarili. Galit na tumingin si Mama kay Papa noon. Ang mas ikinagalit pa namin, Sir Seth, ay yung sabihin ni Papa na, "Total, hindi na rin tayo magkakabalikan pa, Marivic. Mas mainam na ibenta na natin ang bahay at hatiin na lamang yung pinagbentahan." Nagulat kami sa sinabi ng aming ama. Napahampas sa lamesa si Mama at nagsabi na hindi siya papayag noon. Saan kami titira at paano na ang pag-aaral namin? Sinabihan pa siya ni Mama na kapag ipipilit ni Papa na ibenta ang bahay, ay mapipilitan siyang magsumiti ng report sa opisina para matanggal si Papa sa trabaho sa kanilang kumpanya. Pero ayon kay Papa, matagal na siyang nag-resign sa kumpanya na pinagtatrabahuan nila ni Mama. Kaya wala din umanong silbi kung magsumbong man si Mama sa kumpanya. Mas lalong sumiklab ang galit ni Mama. Sa isang iglap ay pumayag siyang ibenta ang bahay.
at lumipat kami ng tahanan. Habang inaasikaso ang pagbebenta ng bahay, ay maghahanap kami ng aming malilipatan nun. Dahil masasabi ko na magandang lokasyon ng aming bahay sana. Maayos ang pagkagawa na siyang pinaghirapan din naman nila mag-asawa. Kasama pang lokasyon ng lupa na malapit sa bayan nun. Kaya talagang nakakapanghinayang. Habang nilalagdaan ni Mama ang kasunduan nila ni Papa, nakita ko ang biglang pagtalim ng mga mata ni Mama habang nagsasabi ng, "Lintik lang ang walang ganti, Ernie." Kami naman na magkakapatid ay tahimik lang. Pero galit na rin kami noon sa aming ama. Nung unay ayaw pa naming mawala ang bahay noon. Pero si Mavic noon, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita ng ayaw na niyang tumira sa bahay namin. Naiintindihan ko naman siya dahil naroroon ang lahat ng alaala ng aming ama. Sa aming tatlo, si Mavic ang pinakamalapit kay tatay. Ngiting aso ang aming ama nang umalis sa barangay hall. Paano nakuha niya na yung gusto niya? Ang mabenta ang tahanan na pinaghirapan nilang ipinatayo ng aking ina. Habang kami na mga anak nila ay tahimik na nasasaktan sa nangyari. Ganun pa man na hindi naman namin bibiguin ang pagpupursige ng aming ina, na siyang tumaguyod sa amin at umako ng responsibilidad ng magaling naming ama noon. Mabuti na lang, bilang isang matagal at isa sa inaasahang empleyado ng kumpanya, mabilis na nakapagproseso ng loan si Mama. Noong mga panahon na yun ay hindi ko alam kung paano ni Mama pinoproseso ang lahat pero nagawa niyang mailagay ang bahay sa kanyang pangalan na hindi kasama ang aming ama kahit pakasal silang dalawa. Nang mismong araw na nabili ang aming bahay ay ang araw din na lumipat kami ng tahanan. Nasurpresa kaming tatlo nun. Yung bahay nasa loob ng isang subdivision. Mas maganda at mas bago kaysa sa dati naming tinitirahan. Pero dahil sa pinagdadaanan ng aming pamilya ay hindi namin nakita ang kagandahan ng bago naming tahanan na yon. Baga wala lang. Siyempre masakit pa rin sa amin yung nangyari. Ginamit ni Mama ang hati niya sa napagbenta ng aming bahay. Namili ito ng bagong gamit kagaya ng sofa at refrigerator. Maging ang bagong lamesa at ang aming higaan nun. Magkasama pa rin kami ni RV sa silid. Samantalang si Mavic naman ay may sarili din siyang silid at ganoon na rin si Mama. Mas lumuwag ang bahay. Mas kumonti ang mga nakadisplay sa sala. Iilang larawan na lamang naming mag-ina at ang mga medalya na nakuha namin sa eskwela ang ginawang palamuti ni Mama sa unang palapag ng bahay. Masaya na malungkot ang nangyari sa buhay namin. Ganun pa man may sasabi ko na mas swerte pa rin kami dahil sa nagawa kaming mailipat ni Mama sa mas maayos na bahay. Yun nga lang Sir Seth. Habang tumatagal, para bang nag-iiba na yung bahay. Hindi ko maipaliwanag pero minsan may nakikita kong itim na anino na dumadaan sa may sala papunta sa silid ni Mama. Yung silid kasi ni Mama ay nasa baba ng bahay. Kaming tatlo lamang ang nasa taas nun. Maging yung TV at sala, nilagay sa taas. At ang nasa baba naman ay may upuan na sofa pero walang TV nun. May lamesa kung saan kami kumakain at kusina kung saan kami nagluluto. Isang hapon, habang nasa taas kami nanonood ng TV kasama ang aming mga kaibigan, bumaba ako para magtimpla ng juice na aming iinumin. Nang may sumagi sa paningin ko na parang aninong itim. Dumiretso ito sa silid ni Mama. Pero wala kasi si Mama sa bahay ng hapon na yon. Nasa trabaho pa ito. Pinuntahan ko ang silid ni Mama. Kinatok ang pintuan nun. Baka naman kasi nakauwi na ito at hindi lang namin naramdaman. Pero walang sumasagot mula sa loob ng silid nun. Binala kong buksan ang pintuan pero nakalak ito. Kung kaya't idinikit ko ang tenga ko sa pinto. Nagulat pa ako ng paglingon ko sa likod ay naroroon si Mama.
Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko sa labas ng kanyang silid noon. May nakita akong anino, ma. Akala ko po ikaw kaya kinatok kita. Bubuksan ko pa sana yung pinto kaso nakalak naman kaya siguro guni-guni ko lang yun. Tumango naman ito at maya-maya ay bumaba na rin si Mavic at ang kanyang kaibigan na kasama niyang nag-aaral. Gumawa mga ito ng pulburon. Ito yung naisipan nilang gawin para pagkakitaan sa eskwelahan sa darating na pasukan. Sinabihan naman kami ni Mama na kami na ang bahalang magluto ng hapunan dahil napagod ito sa maghapong trabaho. Nakapamili na rin umano siya ng aming uulamin kaya kami na ang bahala nun. Nagpaalam na rin yung mga kaibigan ko na sina Caleb at Rodney dahil sa dating lugar na tinitirahan pa namin sila uuwi. Kilala sila ni Mama kaya nakakapunta sila sa bahay kahit wala si Mama. Nang makaalis na mga kaibigan namin ay nagtulong-tulong na kaming tatlo sa pagluluto ng hapunan. Hinayaan na lamang namin si Mama na magpahinga dahil pagod dito sa maghapong trabaho ayon sa kanya. Tinawag na lamang namin siya nang kakain na kami ng hapunan. Kinabukasan Martes, maagang pumasok si Mama ng trabaho at umuwi siya ng saktong alas 5 ng hapon. Kagad siyang nagluto ng hapunan namin at dinala na niya sa itaas nun. Nagtaka ako kung bakit dahil sa kauna-unahang beses niya itong ginawa. Sinabihan niya rin kami na pagsapit ng alas 6 ay wag na kaming bumaba sa sala, kaya kumuha na kaming lahat ng aming kailangan, kagaya ng tubig na maiinom at nang makakain namin sa ref nun. Nagtaka naman kami kung bakit. Anong nangyari? Pero sinabi ni Mama sa amin na magsasagawa daw siya ng orasyon pang taboy ng masamang espiritu sa bahay. Kaya manatili daw kami sa taas nun. Nagtataka naman kami kung anong ibig sabihin ni Mama pero sinabihan niya rin kami na wag ng maraming tanong pa. Hindi na lamang kami umimik nun. Nanatili na lamang kami sa may taas at hindi na bumababa. Ganun pa man ay panay pa rin ang tingin namin sa ibaba pero wala naman kaming nakitang kung ano na ginagawa ni Mama. Naririnig namin ang pangapag-oorasyon ni Mama na mga katagang hindi namin maintindihan nun. Mahina lamang ang tinig na narinig namin pero animoy nanonot ang boses na yon sa kalamnan namin. Kasabay ng pagkaramdam namin ng pangingilabot. At sa takot ni Mavic, ay adaw niya nang matulog na mag-isa sa kanyang silid. Kaya ang nangyari, inilipat namin ni Arvy ang kutsyon sa kwarto ni Mavic nang sa ganon ay masamahan namin siya sa kanyang silid noon. Mag-alas 12 na ng gabi nang lumayas ako ng silid para pumunta ng banyo. Ang problema, nasa unahang palapag din ng bahay ito. Pero umurong ang nararamdaman ko. Nakakaramdam ako talaga ng kakaiba sa baba noon. Hindi ko maipaliwanag. Unang beses kong naramdaman ang takot na ni minsan, hindi ko pa naramdaman sa tanang buhay ko. Kaagad akong bumalik sa silid. Tumalukbong ng kumot. Kinabukasan ay nagising na lamang kami sa mga pagkatok ni Mama sa pintuan ng silid noon. Ang hindi ko lamang maipaliwanag ay bakit nasa sarili na namin kaming silid ni Arvy. Nang tanungin ko ang dalawa kong kapatid tungkol sa nangyari kagabi, tiningnan lang nila ako habang nakakunot ng noo. Ang weirdo mo managinip, Manong. Walang ganong nangyari. Wika sa akin ni Mavic noon. Maging si Arvy ay sinabi niya sa akin na walang ganon umano. Kung kaya't buong araw akong nalilito sa kakaisip kung ano ang nangyari kagabi at kung paano kami nakabalik ni Arvy sa aming silid. Gayong sa silid kami ni Mavic natulog. Ang lahat ng kalituhan sa isip ko ay nasagot ng kinausap ako ni Mama kinagabihan. Nanonood kami ng TV sa sala nang tinext ako ni Mama na bumaba muna dahil magpapatulong siya sa akin na mag-ayos ng kanyang silid noon. Kinantsawan pa ako ng dalawa kong kapatid. Minadali pa nila ako na pumunta na sa silid ni Mama. Kung kaya't kaagad naman akong bumaba na ng silid noon. Pagpasok ko ng silid ni Mama, nagulat ako sa aking nakita, Sir Seth.
May maliit na kawali sa loob na animoy. May lamang uling nun. At base sa itsura ng uling na ito, ay halatang nagamit na yon dahil may mga abo-abo pa. Hindi ko na nagawa na iligpit kagabi dahil sa pagod. Hating gabi na rin ako natapos sa aking ginawa. Tinanong ko si Mama kung yung kawali ba ang ipapaligpit niya sa akin. Hindi anak, ako nang bahala diyan. Pinapunta kita dito dahil gusto kong sabihin sa iyo na totoo lahat ng nangyari kagabi. Ang naramdaman mo at nang nakikita mong mga itim na anino na naglalabas-pasok sa silid ko. Isa akong mambabarang anak na may dugo na isang manggagamot. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na binigyan ko ng leksyon ang iyong ama at ang kanyang kabit. Sinabi ko ito sa iyo dahil alam ko na sa inyong tatlo, sa iyo nanalalaytay ang dugo ng pagiging katulad ng dugo ko. Walang pagdadalawang isip ng pagsasalaysay ni Mama. Hindi ko maunawaan yon. Sinabi niya rin sa akin na isa sa mga araw na ito ay lalapit si Papa sa amin para manghingi ng tawad. Huwag kayong mag-atubiling patawarin ang inyong ama. Kahit anong mangyari ay ama niyo pa rin siya. Naging mabuting ama din siya sa inyo kaya huwag niyong baliwalain yon. Huwag ka mag-alala dahil hindi ko naman sila binigyan ng matinding sakit. Pero ang sakit na dumapo sa kanila ay nakadepende kung ilang tao ang kanilang naargabyado at nasaktan. Batid kong hindi lamang sila sa atin nagkasala. May nasagasaan din silang mga musmos na bata na siyang mga anak ng babae sa kanyang tunay na asawa. Natigilan ako sa revelasyon na yun ni Mama. At hindi nga siya nagkamali. Bago nagtapos ang linggo na yun ay dumating si Papa. Nasa trabaho si Mama kung kaya't hindi ko alam kung maaari ba namin siyang papasukin sa bahay nun. Tanging sa maliit na balkonahe sa labas lamang namin siya hinarap. Humingi ito ng tawad. Ako na may tumangulang, habang ang dalawa kong kapatid ay hindi pa rin nagsasalita nun. Hindi nila tinutugon ang paghingi ng tawad ng aming ama. Tinanong niya kami kung mapapatawad ba namin siya at kung gusto pa ba namin siyang makasama sa bahay. Sumagot si Mavic. Sinabihan niya si Papa na mapapatawad pa namin siya dahil yun ang hiling ni Mama. Pero ang makasama siyang muli sa bahay, hindi na pwede. Ayaw namin. Doon na lang siya sa babae niya. Nung una, nakita kong nalungkot si Papa. Nakita ko rin ang pagtitimpi niya ng kanyang totoong ugali. Nakita ko na gusto niya nitong saktan si Mavic at maging ako man. Kung kaya't sinabihan na lamang namin siya na umalis na dahil kung hindi ay tatawag na kami ng mga pulis noon. At sa pagkakataong ito ay ipapakulong na namin siya. Walang sabi-sabing umalis ito kung kaya't napabuntong hininga na lamang kaming tatlo. Simula noon ay hindi na namin nakita pa si Papa. Nabalitaan namin na iniwan siya ng kanyang kabit. Dinala nito ang kanilang anak at ang huling balita namin sa kanya ay nakulong ito dahil sa bawal na gamot. Samantalang kami naman ay nakapagtapos na maayos at kasalukuyan ng may maayos na trabaho. Si Mama, mas pinili na mag-alaga na lamang ng kanyang mga apo. At yun ang naging pampalipas oras na rin niya. Ang pakikinig sa mga kwento mo.